6:30 in the morning, voice over edition. So maaga nga kaming umalis ng araw na ito para makapunta kami ng Pampanga ng maaga pa lamang para ma-enjoy namin at ma-maximize namin yung time namin since 3 days and 2 nights lang kami dito. So after 2 hours na pagbibiyahe ay nandito na kami sa hotel, dumating na kami at pagdating agad namin sa room ay humiga agad ang mga person na ito kasi sobrang napagod sa 2 hours na biyahe. 2 hours lang yon, pagod na pagod ang mga person na ito. Ito pala yung view namin from the 10th floor. Ah, 'di ba? Pak, sino ka diyan? Syempre, nag-tea muna tayo kasi maaga pa lang at wala pang breakfast. Tapos yung mga kids ko naman, kinain nila yung baon nilang Jollibee para hindi masayang. At wala tayong sasayangin sa araw na to, kaya nag-base na silang tatlo para mag-swimming na agad. O, 'di ba? Swimming agad ang mga person na ito. Wala nang inaantay. Happy-happy si Justy kasi gustong-gusto niya na talagang maglublob sa tubig. Tapos eto, ganito kalaki yung swimming pool. 4 feet lang ang pinakamalalim na tubig. Tapos merong pang bata, merong pang kids na 2 feet. Pagkatapos nga nila maligo ay nag-prepare na rin kami para makapag-lunch kasi tanghalin nito at dito kami kakain sa Here Cafe, Pampanga. Ito yung pinakamalaking cafe dito sa Clark. Creamy spinach chicken. Grabe, sobrang solid nito. Ang sarap talaga niya. Ang laki din ng serving at good for two na siya. Beef brisket. Ooh, ang lambot ng beef. Mapapa-extra rice ka. Ito ang gusto ko na red velvet. Smooth lang yung icing niya. Hindi siya, alam mo yung wala kang nararamdamang powdered sugar. Hindi siya sandy. And this chocolate chip cookies is one of the best. Yung muffin naman nila, hindi ko nagustuhan kasi very dry siya. Banana cake, sarap din. Sobrang laki ng serving nila for slice, kaya halos hindi maubos ni Jelsa yung banana cake na favorite niya. And these mango smoothies, perfect. Lasang-lasa mo yung mangga. Try naman natin itong chocolate drink nila. In fairness, masarap yung chocolate drink, not your typical chocolate drink in the market. Third drink is this lemon blue juice. Nakalimutan ko na yung pangalan ng drink na to. Pero magugulat ka kapag tinikman mo siya. Akala mo kasi it's just your typical lemon juice. Pero kwan siya, carbonated soda. Hindi ko sure kung soda ang ginamit or sparkling water. Parang ganun. Basta ganun yung atake niya. Lastly is my matcha latte. Upon receiving this order, hindi ko masyadong nagustuhan yung color niya kasi hindi siya ganun ka-vibrant. Pero tikman natin kung ano ang lasa ng matcha latte dito sa Here Cafe. So mix-mix lang natin siya. I don't like this version of matcha kasi hindi siya ganun ka-matcha na matcha? Ha? Matcha yung lasa, hindi siya ganun ka-matcha yung lasa. I mean, more on milk siya, ganun. And here is Jesly enjoying his chocolate chip cookies and puporo drink. So, kain na tayo. Try natin itong creamy spinach chicken. Grabe, sobrang solid nito. Ang creamy niya, madami yung serving. Halos hindi mo siya maubos kung ikaw lang kakain. Pero kung malakas ka kumain for the go. Pero kung konti ka lang kumain, good for two na siya. Tapos ang dami ring chicken strips on top. Then the garlic bread is perfectly, as in wala akong mapintas sa dish na to. Next naman natin itong 4 cheese pizza. Super yummy din ang 4 cheese pizza nito. Very yung crust niya masarap, yung cheese on the top is very very masarap din. The mozzarella, medyo hindi ko lang masyadong malasahan yung ibang cheese na nandun sa 4 cheese pizza. 4 cheese ba to o 3 cheese? Basta yun yung. Our next plate naman is beef brisket. Sobrang solid nito. Napakalambot ng beef. As in, super talaga. As in, wala kang masabi talaga. Napakalambot ng beef. At yung serving nila, napakarami rin. Good for two pa rin yung serving nila. Kaya magugulat ka talaga pag dumating sa'yo yung in-order mo. Pagka-uwi nga namin sa hotel ay
Siyempre, dinner time, umorder kami ng mga food kasi umuulan at hindi na kami makalabas. Umorder kami ng adobo Kapampangan, then platter of fruits, sinigang na salmon belly, fish and chips, and rice. Sinigang na salmon, perfect. Ang sarap ng salmon, the sabaw is so very, very perfect. Sa fruits platter naman, maraming maasim dun sa mga prutas na nandun sa platter na yon. Kaya wala masyadong kumain. Then, dun naman sa adobong Kapampangan, nothing special. Parang yung regular na adobo lang na matitikman mo sa Manila na manamis-namis. Ang pinagkaibahan lang nitong adobong Kapampangan na sinerve sa hotel is meron siyang hard-boiled egg on the side and garnish, parang ganun. Pero the taste is walang masyadong different. Lastly is the fish and chips. Hindi ko gusto yung fish na ginamit nila. I mean, hindi cream, parang siguro dahil sana yung taste buds ko na cream dory yung ginagamit na for fish. This one, hindi siya cream dory yung ginamit nila. Medyo malansa yung isda na ginamit nila dito sa fish and chips, kaya hindi ko nagustuhan. Kahit nilagyan pa ng lemon, hindi pa rin siya. Kaya nasayang yung fish and chips kasi parang yung isang order lang yung nakain, then the rest is natapon na. Then same dun sa adobo Kapampangan. Wala rin kumain kasi walang special dun sa adobo. Parang yung regular adobo lang na mabibili mo talaga, na mabibili mo sa karinderya. Parang ganun yung lasa. Sorry At nung tulog na nga ang mga bata, ay nag-date kami ni Happy sa 15th floor kasi kasama ito doon sa package na kinuha namin na room, ang VIP room nila na you can eat there, you can drink there, you can chit-chat there, gano'n. So, ayun, habang nag-date kami ay kwentuhan lang kami ng mga buhay-buhay namin for the past 12 years of our life together. Sana all nagkukintuhan. At dito nagtatapos ang aming day 1 here at Clark, Pampanga. See you na day 2 vlog. Bye! Good morning! Day 2 na ng staycation namin dito sa Pampanga at pupunta kami sa ground floor para mag-breakfast sa buffet kasi kasama yon sa hotel package. Dito kami mag-breakfast buffet sa Goji Kitchen and Bar. Shot agad sa unang bungad. Healthy shots. Yan ang dapat i-shot natin araw-araw. Of course, hindi mawawala ang mga cereals for breakfast. All-time favorite ng mga Pilipino, ang longganisa, tocino at tapa for breakfast. At mukhang mapapakain ako ng madami for today's vlog. Pwede ka rin gumawa ng sarili mong soup. Soup for the day. Marami silang choices of foods dito during breakfast. Ikaw na lang bahala kung paano mo sila titikman lahat. Merong pang light breakfast, merong pang medium breakfast, merong pang heavy breakfast. Kung gusto mo ng heavy breakfast, ganon. Pwede kang mag-choose ng anong gusto mong breakfast. Sana all pwedeng mag-choose. Hindi mawawala ang fruits tsaka salad sa buffet para sa mga healthy living dyan. So tara, ano pang inaantay natin? Kumain na tayo ng breakfast. Ito muna ang una kong kinain at the rest is a mystery. At pagkatapos nga namin mag-breakfast ay nag-swimming ulit ang mga bata. Enjoyin ang pag-swimming kahit umuulan. At eto na nga, nangyari na ang hindi inaasahan. 3 beses lang naman muntik malunod ang batang ito. Una, nalunod siya, nadapa siya, pero nakabangon siya. Yung pangalawa naman is muntik na siyang malaglag dun sa malalim na part, pero nakasurvive pa rin siya with his own lang. Pero yung pangatlong nadulas siya, padapa ang pagkakadulas niya, kaya hindi siya nakabangon. Buti na lamang at nadampot ko siya agad. 5 seconds lang naman. At pagkadampot ko sa kanya, sabi ba naman niya sa akin, "Thank you, Mommy, for saving my lives." Ayaw, di ma. Pen. I died! I got the bucket water. Why did you go there? You have I saved you. You saved me Yes. because of the bucket water.
Because of the deep water. Pumunta na nga kami sa SM Park para doon kami mamasyal. At bago kami simulan ang aming paglalakbay sa araw na to, ay kumain muna kami ng lunch dito sa Wendy's. Grabe. Sobrang solid talaga ng Wendy's. From the fries na konti lang yung Yummy? You like it? Thickness You like it? Fries ng Wendy's. Masarap. Perfectly seasoned lang yung fries niya. At gustong-gusto ni Justin ito. Then yung chicken nila, very juicy din. At ito yung pinaka-best part. Si Wendy's ang may pinaka-masarap na iced tea sa lahat ng fast food na nagsuserve ng iced tea. After nga namin mag-lunch, ay nagpaikot-ikot muna si Justly at Jelsa dito sa merry-go-round na ito. Sunod naman namin ginawa ay naglaro kami sa Quantum kasi nga gusto na nilang mag-play. After nun, ay nakita namin itong Lego event na nasa gitna ng mall na kung saan may mga batang naglalaro ng Lego. Kaya si Justly ay dali-daling pumunta para makipaglaro sa ibang mga bata. Si Ate Jelsa at Kuya Aaron naman ay sumali dito sa palarong ito kung saan kapag mabubuo or mabuo mo itong Lego toy na to ay sayo na ang Lego toy. At pareho nilang nabuo yung toy na Lego. Thank you, Lego! Hindi nga rin ako tinigilan ni Justly para makasakay kami dito sa double deck bus na ito na umikot ng isang ikot sa mall. Bago nga kami umuwi sa hotel ay bumili kami nitong Betty's Special Native Cakes at napakasarap ng mga native cakes niya. Yung it's not your typical sapin-sapin or something barbingka ganun. Ito na yung afternoon view namin sa day 2 namin dito sa Pampanga. Sa gabi naman ay inaya ko ng aking mahal na asawa na mag-dinner date dito sa Goji Kitchen and Bar. So sa gabi, mas maraming choices of food na pwede kang pagpilian from the main course, sa mga steaks, seafoods, from the dessert, to breads, to salad. Nag-try din ako ditong Korean glass noodles nila. Ito yung parang japchae, pero sorry to say ha, ang pinakamasarap pa rin na japchae para sa akin ay ang gawa ng Jomjis ng Korean Jomjis ng Novaliches. The best pa rin talaga, wala pang nakakatalo. At syempre, sinimulan na namin kumain dito para naman makarami kami. At inuna namin yung mga steak, yung mga main course. At grabe, sobrang scam nung tawag dito. I thought it was kasama dun sa buffet fee yung melon juice. Umorder pa ako ng 3. OMG, $3.79 per glass. OMG talaga. Cheers. At dito na natatapos ang aming day 2 sa staycation namin dito sa Pampanga. See you on a 3rd day vlog. Day 3 ng staycation namin dito sa Pampanga. At nandito kami sa buffet breakfast para kumain. For the go. Lugi talaga ako dito sa 3 to kapag sinasama ko sa buffet. Ang kukunti ng kinakain. Inaya ko nga si Daddy at Justly na mag-walking muna kami since 12 pa naman yung check-out time namin. Maglalakad kami papunta dun sa park. Habang naglalakad nga kami sa park, napansin namin tong mga bahay na kinonvert into cafe, restaurant, at rinay namin itong porch cafe. Gustong-gusto ni Justly yung rocking chair, parang gusto niyang iuwi. Tapos, nag-try lang kami ng 2 drinks and kakagaling lang namin sa breakfast buffet. Ang trinay namin is yung signatures, parang latte nila, then mocha latte, hot mocha latte. At in fairness, ang sarap ng kape nila. I asked the barista kung anong gamit nilang beans and it's so surprising na local beans lang ang gamit nila. Pagka-uwi nga namin sa hotel ay time na for check-out kaya nag-prepare na ako ng mga gamit, inayos ko na yung mga gamit namin para makapag-check-out kami ng maaga. So, habang nag-aantay sa driver namin at sa check-out time, ay naisipan kong mag-bed making. I remember my
days way back na nag-aaral pa ako sa STI College ng Baliches, nanalo ako ng first runner-up sa bed making. Big shout out sa lahat ng mga housekeeper. Grabe, hindi ko alam kung paano nyo kinakayang buhatin ang ganito kabigat na kama. Hirap na hirap ako dito mag-bed making kahit sobrang ako lang, ang sakit sa braso mga day. Nakalimutan ko nga palang magbigay ng tips sa housekeeper kaya ang ginawa ko ay iniwan ko na lamang sa front desk yung tip ko. Grabe, shout out sa lahat ng housekeeper. Pagka-checkout nga namin ay dumaan ulit kami dito sa Hair Cafe para bumili ng chocolate chip cookies kasi nga gusto daw nitong mga kids ko ng chocolate chip cookies ng Hair Cafe. At dito natatapos ang aming 3 days and 2 nights na staycation dito sa Pampanga.